Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Huwag magpa-distract sa ibang bagay. Yan ang binigyang diin ni House Legal Spokesperson and Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. matapos ang pagbibigay halimbawa ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pag-hire ng gunman kung sakali mang may mistress ang kanyang asawa. Ikinagulat din ito ni House Impeachment Advisor and Spokesperson Robert A. Barbers ang nasabing pahayag ng Vice Presidente sa gitna ng kanyang gumugulong na impeachment trial. Tingin din ng House Prosecution Panel na mahalagang pagtuunan ng pansin ang nakuhang mahalagang financial documents na magpapakita ng kabuuang yaman ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Barbers, malaki rin ang epekto nito sa imahe ng Pilipinas dahil sa ibang bansa ito ipinahayag ng Vice Presidente. Paniwala nakakasira ito sa imahe ng ating republika, ng ating mga kababayan dito. Imagine painting a picture na pwede palang mag-hire ng assassin dito na sa halagang 5,000, no? So yan ang sa aking pananaw negative yung dating niyan sa ating bansa. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Regine Lanuza. Tikop sa mga otoridad ang duha ka gitudlong miyembro sa notorious nga Laway-Laway Gang. Humandingong nalambigit sila sa pagpangawat sa mga pasahero sa jeep sa Tomas Claudio Street, Zone 3, Zamboanga City. Gidako pang duha ka individual sa gipahigayong operasyon sa pulis ug gipresentar sa mga sakop sa media sa Zamboanga City. Din giangkon sa duha nga miyembro sila sa Laway-Laway Gang. Gipadayag usab nila nga dili sila residente sa Zamboanga City. Di na usa nagikan sa Bacolod City. Samtang ang usa naggikan sa Surigao City. Sumala nila ang ilang modus mao ang mangluwa, una kawatan ng ilang biktima nga pasahero. Gibutyag sab sa mga otoridad nga mag-atubang karon ang mga dinakpan og kasong theft. Samtang tungod niini, nanawagan ang lokal na kagamhanan sa Zamboanga City sa tanang katawhan nga mahimong alerto, ilabi na kung anaa sa lugar nga daghan og tawo. Gidasig usab ang mga residente nga i-report dayon sa mga o sa pulis ang tanang kadudahang lihok o mga individual aron mapugnan ang susamang mga insidente ug mas mapalig-on ang seguridad sa syudad. Malampusong nakabalik sa pantalan ang tanang 62 ka mga pasahero ug tripulante human nagkaproblema ang makina sa ilang gisakyang motorbangka sa dagat nga sakop sa Bonga ug Mapon, Tawi-Tawi. Sumala sa Philippine Coast Guard sakay sa passenger vessel Trisha May ang 52 ka pasahero ug napulo ka tripulante gikan sa Bonga padulong sa Mapon sa dihang kalit lamang na daot ang makina sa sakinang pandagat atol sa biyahe. Busa naglusad dayon ang Philippine Coast Guard og search and rescue operation aron tabangan ang motorbangka. Human sa pipila ka oras nga pagpangita, malampusong nakit-an sa mga rescuer ang motorbangka sa tunga nga bahin sa dagat. Walay natalasab nga nasamdan tungod sa maong insidente. Subay niini subling nagpahinumdom ang Philippine Coast Guard sa tanang na nag-iya og operator sa mga sakyanang pandagat nga sigurohong anaa sa maayong kondisyon ng ilang mga sakyanan una mo biyahe. Giawhag usab ang mga pasahero nga magmatngon, musunod sa tanang safety protocols ug mukooperar sa mga tripulanteng kung doon na may mga emerhensiya. Importante sab nga ma-report dayon ang bisan unsang emerhensiya sa pinakaduol nga Coast Guard Station aron makahatag dayon og tabang. Ug mo kadtong mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Regine Lanuza, maayong adlaw. Daghang salamat Regine Lanuza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Jana Madrid para sa Bayan.